Alright mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Nako, isubscribe niya yan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title, biglaan to, nasampulan si Atty. Claire. Senado gumalaw si Chis Topacio, BP Sara, sobrang napahiya sa palasyo. Anong meron dito mga kapatid? Lahat yan patanong. So hindi pa sigurado. Alamin natin yan dito sa video. Kung trip nyo na may kasamang reaction at opinion, tara na, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Siyempre mga kapatid, pinapaalalahanan ko kayo kapag mabagal lang inyong internet, nandiyan dyan po ang Fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet nila at ang mura-mura pa. Tawagan nyo na, baka mayroon na yan sa inyong lugar. Okay, i-play na po natin ito. Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang tila sumampal sa mga kasinungalingan ng gobyernong ngagba. Matapos ang kaliwat ka ng kontrobersyal na mga isyong binabato sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte, at kahit tila halos taplakan pa ito ng lupa ng mga kumakalaban sa kanya, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At saka napapansin ninyo, no, ito lagi nating nauulit. Kapag binabanata nila ang mga Duterte lalong lumalakas, niyayakap ng mga tao. Pero sila kapag inaatake, mas lalong nakakatawa. Yun lang ho ang napapansin ko. Biruin mo, di ba, yung bigas, no? Kung kailan mag-i-election, tsaka, di ba, tuloy muna natin to. At kahit na lumabas ang balita kamakailan lamang na di umano'y sa pilitang pag-aresto para isuko sa dayuhang hukuman ang dating Pangulong Duterte, ay nanatili pa rin at mas lalo pang lumakas higit lalo ang tiwala, suporta at mas lalo pa itong minahal ng taong bayan. Na bago-bago mo pa lang sa Malacanang, kung makaasta ka, akala mo kung sino. Ito ang maanghang na buwelta ng taong bayan matapos nila araw-arawin na ng bagong Presidential Communication Office at isang vlogger na si PCO Atty. Claire Castro ang mga Duterte para siraan di umano at gawa ng mga intriga na hindi naaangkop sa kanyang trabaho. Ang naiisip ko nga dyan nakikita ko sa kanyang aura. Kapag binanggit mo ang Duterte, may sagot agad siya. Ganado siyang sumagot kapag ka Duterte. Pero pagka kamusta na itong Pilipinas, ano na bang mga next project, mga ganyan, medyo hindi sigurado ang sagot. Yan lang ho ang napapansin ko at opinion. Bilang PCO ng palasyo, hindi naman nakapagpigil at tila harapang sinampal ng katotohanan ng Senate President na si Chis Escudero na tila sinupla sa harap ng media at pangaralan ng nasabing abogada at vlogger na si Atty. Claire Castro. Pero bago natin tapusin ang balitang si Chis, medyo, ako lang sa akin lang, medyo wala akong tiwala dyan. Minsan sala sa init, sala sa lamig. politika ngayon sa Pilipinas. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel na Yes, ito, mga kapatid. ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas Alright. maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa Yes. channel na ito. Tila nasampal di umano ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office at vlogger na si Atty. Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang vlog at lalong-lalo na sa kanyang press conference sa Malacanang. Ang ingay niya, ni Atty. Claire. Kapag halimbawang ang ikaw nalulungkot sa buhay, tapos maka-Duterte ka, panoorin mo lang to Minsan matutuwa ka na lang sa mga sagot niya Paborito ko dun yung pagbukas mo ng pinto, parang wala namang nagkakagulo, wala namang nangyayaring mga negative. Mga parang gano'n. Nakalimutan ko na yung eksaktong word na ginamit niya, pero naging basihan niya kung meron bang mga nangyayaring mga pag-kidnap, krimen, etc. Bubuksan niya lang yung pinto niya, wala namang nangyayari. Yan. Isa yun sa favorite ko sa kanya. Para gawan di umano ng intriga at siraan
ang mga Duterte. Oo. Matapos nitong magbigay ng pahayag at tila pinatamaan ng Senate President na si Chis Escudero tungkol Nako. sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senate President Chis Escudero tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na at tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Ayun. Ayon pa sa kanila, na tila nagpalitan ng pahayag. And I quote, siguro kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda silang makipag-ugnayan sa Pangulo. Hindi ko sigurado si Chis eh. Minsan akala mo parang kakampi pero hindi mo alam kung kakampi, no? O naghihintay lang din kung sino ang mananalo pagdating po ng pagdating po ng senatorial, no? Kung lalamang ba ang Maka Duterte o lalamang yung taga-kabila, no? Hindi ko alam takbo isip niyan eh. Baka hindi ko lang alam talaga dyan sa taong yan. Lalo naman yan si Ma'am Claire. Ang solid-solid niyan eh. No? Na ang tumula sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Pahayag naman ni Senate President Chis Escudero, and I quote, patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. Unquote. Hindi naman nakapagbigil ang marami sa ating mga kababayan na manawagan sa mundo ng social media na sanay kung hindi umano para sa taong bayan ang paglilingkod ng nasabing PCO Undersecretary ay sanay bumaba na lang sana raw ito sa kanyang pwesto. Buwelta pa nila. Grabe na itong bagong PCO na ito. Inaraw-araw na talaga ang mga Duterte. Alam mo kay Auntie Claire, wala akong nakikitang mga nasasagot niya na para sa Pilipinas, yung mga major project o yung kung ano-ano pa mga plano ng ating Pilipinas. Lahat para sa akin ang bababaw ng mga sagot na hindi mo alam kung saan tutungo ang sagot niya. Kasi kada tatanungin siya, yung sagot niya parang patanong din eh. For example sample lang ito Babasa na lang ko dyan. Sana alalahanin niya na pera o tax pa rin ng taong bayan, ng pagsasahod. Ano yung laging may patanong na hindi rin siya sigurado, parang hindi rin siya sigurado dun sa mga binibitawan niya. Kasi katulad na lang sa pabahay, wala pa pong 1 milyon. Ito yung example lamang ng aking yung pagsasalita ng may taas. Yan. Ganun ko lagi siyang nakikita. Naririnig po, no? Parang puro patanong o ganun lang talaga siya magsalita o baka parang hindi talaga siya sigurado dun sa sinasabi niya. Hindi kasi kadalasan, no? Hindi tumutugma yung sinasabi niya doon po sa sinasabi naman ng ating presidente. Lalo na yung pabahay. Sana'y alalahanin niya na pera o tax ng taong bayan ang nagpapasahod sa kanya. Doon na lang sana siya kung ano ang katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kung hindi niya manindigan para sa taong bayan, ay sana'y bumaba na lang sana siya sa pwesto o mag-resign na lang dahil klaro pa sa sikat ng araw ang papel niya sa gobyerno at hindi na bulag ang mga Pilipino para maniwala sa kanya. Wala na talagang maaasahan ng taong bayan ngayon sa gobyerno na ito. Parang puro na lang talaga mga pagsisinungaling. Sana'y mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Matapos niyong sinuko si Tatay Digong sa dayuhang hukuman, ay hindi pa rin kayo nakontento. Inaraw-araw niyo pa rin lalo ang mga Duterte. Lalo ka na Undersecretary Castro. Abogado ka pa naman. Kung mahiya ka pa, sana'y bumaba ka na lang sa pwesto at mag-resign na lang. Huwag mo na lang antayin pa na masibak ka sa pwesto at ang taong bayan na ang huhusga sa mga kasinungalingan ninyo dyan sa gobyerno. Grabe ka, Castro. Mahiya ka naman sa taong bayan nagpapasahod sa'yo para hindi na nagpapasahod sa'yo. Alam mo, para sa akin, baka okay lang sa kanyang atakihin siya. Sa tingin ko lang, hula ko lang naman to, baka yung sweldo niya sasapat para ganahan siyang bumanat sa mga Duterte. Yan ang nakikita ko lamang, opinion, sariling pananaw lamang ito.
Kasi hindi ka naman babanat ng ganyan kung walang kapalit. Syempre, magkano ang sweldo? 'Di ba? O bukod sa sweldo, baka pag nakabanat ka ng matindi, may incentive ka pa. Mga ganun. Ito'y hula lamang. No? Kaya siguro talagang ganado siya bumanat. Isa rin sa gusto ko, sa paborito ko sa kanya, yung pinsan issue. Sabi ni VP Sara, no, pinsan, etc. Ganong usapin. Sabi niya hindi naman daw sila ata magpinsan, tapos fake news daw si VP Sara. My God. Diba na ano nyo rin yun, yung sa pinsan-pinsan? Anak ng teting. Ganun po siya umunawa doon po sa sinasabi ni VP Sara o sa mga Duterte. Pinsan. Akala niya tinutukoy yung kadugo. Ngayon, sinakyan naman ata yan ng mga ibang vlogger. Kaya, hanggang doon lang talaga. Para sa akin, no, siguro hanggang doon lang ang pag-unawa nila. Napatunayan naman yun eh. Hindi naman daw sila magpinsan. Sino nakapanood niya? Ang tinutukoy niya doon, mga kaibigan, kumbaga parang ganito. Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling, something like that. Sinungaling, magnanakaw, magkapatid. Paano nangyari? Salita lamang yun. Yan, mga ganun. Ayan, magpinsan yan eh. No? Magpinsan sa kalokohan, magpinsan sa isang utak, mabuti man o masama, magpinsan, parang ganun. O halimbawa, ganito pa isa. Ay, naku, magkasanggang dikit yan eh. Iisa bituka ng mga yan eh. Ayan, dalawang magkaibigan na yan. Iisa lang ang bituka niya. Pag narinig ni Auntie Claire yun, ito lang naman, ito'y hula ko lang, hindi naman totoo. Baka pag narinig niya yung ganun, iisang bituka, paano nangyari yun? Magkahiwalay naman kami ng bituka. Baka ganun ang pag-unawa niya. Yun, parang kaparehas lang din yun ng pinsan. Ewan ko kung anong tawag doon, sarcasm o idiomatic expression. Pero nakakatawa na hindi niya alam yung gano'n. Yan, ang galing niyang bumanat. Hindi ko alam kung alam niya o sinasadya niya o kailangan niyang gawin yun para mas malaki yung swelduhan. O baka may iba pang pagtatakpan sila sa likod niyan. Yung mga bycam, wala na, hindi na natin alam kung ano nang nangyari. Diba? Alam niyo na ba kung ano nangyari? Kaya eto, ang dami pong umaatake sa kanya pero ganado pa rin siya. Siguro nga malaki talaga ang sweldo niya. Yun lang ang aking hula. Trabaho ng Undersecretaryang Manira sa mga Duterte. Akalain mo, araw-arawin mo na talaga. Magtrabaho ka nang naayon sa iyong trabaho, hindi sa kung ano ang gusto at utos sa iyo ng among mo. Kung hindi mo kayang manindigan sa taong bayan, ay nananawagan kami na sana'y mag-resign ka na lang at bumaba sa pwesto dahil taong bayan ang napapahiya sa mga pinaggagawa niyo dyan sa gobyerno. Tandaan mo sana ang kasabihan na ang gaba dili jud magsaba. Dadating din yan sa takdang panahon at ang katotohanan na ang huhusga sa mga kasinungalingan ng gobyerno ngagba. Alam nyo, may nakita pa nga akong foreigner na syempre English na, pero kahit pa paano nakakaintindi tayo. Ewan ko, sa Facebook ko nakita yun. Sinasabi niya doon na parang ano ba to, parang every time daw na manonood siya na magsasalita yan si Auntie Claire, wala na lang ibang sinasabi kundi puro Duterte, Duterte, Duterte. Yan na. Yan ang madalas kong nakikita din kasi, no, kada magsasalita siya talaga, ganado kapag ka Duterte. Pero pag patungkol na sa mga pag-unlad ng Pilipinas, anong mga plano, hindi ko maintindihan. Unquote. Ito, magandang nangyari. Ito the best to. Bardagulan. Yusek Claire Castro versus DDS vlogger na si Banat Bay. Programa ito ng News 5. Parang nagkaroon ata ng debate between mainstream media and social media. Sino ang dapat paniniwalaan ng taong bayan? Sino ang peddler ng fake news? Something like that. Sa akin lang siguro, tama naman na umatin sila Sir Banat Bay dun. Pero ang dami sigurong nanood dun sa TV5. Magaling po yung nakaisip ng paraan na yun. Kasi nga, para sa akin, karamihan kasi nanonood na lang sa mga YouTube,
sa mga balita, doon na lang sa cellphone. Yan lang mga aking naiisip. Pagka DDS o maka BBM ka, lagi ka na lang sa cellphone manunood, no? Laging ganon. O kaya sa TV, naka YouTube. Minsan hindi mo na pinanonood yung mga mainstream. Ngayon, sa nakaisip nito, parang lugi yung mga vlogger kasi parang nagkaroon ng chance na yung mga supporter ng mga vlogger, yung mga subscriber ng mga vlogger, manunood doon sa TV, doon sa programa na yon. So parang promotion ang nangyari. Base lang ho sa opinion ko ha. No, so kung hindi ka pumayag sana, di sana sila na lang mga newscaster na mababa ratings. Ngayon malamang mataas ang views niyan. Kasi nga vlogger, yung mga subscriber ng vlogger manunood doon sa mainstream. Sa labanan po sa pagitan ng vlogger tsaka anong tawag diyan, news or kung ano man si Auntie Claire, di ko alam. Tuloy po tayo. Di ko pa napanood ng buo, yung nakita ko lang yung kay Banat Bay. Tsaka dito po mga kapatid kay Auntie Claire, si Idol. So, ito, shiner ni Maba Jalil. Sagutan ni Yosek Castro at Banat Bay. Isa si Banat Bay sa mga matatapang at matatalino na DDS vlogger. Saludo ako sa vlogger nito. Okay, pakinggan natin sino ang panalo. Sino ang nabahag ang punto. Kasi sa laban nila, sa mga nakapanood, no, ang reaction ko dyan, si Auntie Claire mapagpatol doon sa opinion lamang. Hindi naman sinasabi ni Banat Bay na fact. Diba? Sinasabi lang niya, opinion niya yung mga yun. Di pakiramdam siguro ni Auntie Claire, panalo siya, no? Pero hindi niya alam. Ba't mo papatulan yung opinion ng isa? Parang ganito yan, nag-uusap kayong dalawa. Ano opinion mo? Ako maka-BBM ako. Ikaw? Ako maka-Duterte ako. Magkaaway na ba tayo pag gano'n? Hindi po. Ako may mga tinuturing akong kaibigan na taga-kabilang kampo, pero hindi po kami nag-aaway. Kasi magkaiba lang kami ng opinion, pero hindi kami magkaaway. Dapat ho ganun. No, may mga kamag-anak din ako na magkaiba sila ng sinusuportahan, Natawa na lang ako kasi nagalit daw yung taga-kabila kasi ayaw daw sa Duterte. Maka Duterte yung isa, hindi niya na pinansin yung kabila. Ganon. Maging ang lola ko, mga kapatid, mahal niya ang mga Marcos. Noong mga time, nagsusuot pa sila ng pula, pumupunta sila sa Luneta, may matatanggap daw pagdating ng time, magpapa-ID, na wala namang nangyari. Hindi ko lang alam kung ang organizer doon Maka Marcos, pero parang wala naman nangyari. Yon. Sino mga nakakaalam nun? Yung lola ko ganun daw maging mama ko nadali din ng ganun-ganun may pa-ID pa, magsuot daw ng pula. Wala naman nangyari. Tuloy muna tayo dito. Di matalino kasi yung kinokontent nila, sila yung bubotang nga. So, give it sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanongin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang natawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang Totoo naman Sir Banat Bay at saka Ma'am Castro. Kayo ba? Pag may nakita kayong anga-anga at hindi alam yung gagawin, nandyan na pero hindi pa rin nakikita o kaya nagkakamali pa rin, ilang beses nang nagkakamali, paulit-ulit na hindi pa rin natututo, isang beses na pahamak siya, hindi ba katangahan yun? Alam mo namang sabihan mo ng matalino yun, tanga nga. Saglit lang yung aking mic na sasabotahe ata. Kaya wala na. Pag nagsasalita ako, sinasabotahe ako ng mic ko. Auntie Claire, nandiyan ka ba? Saglit lang, ayusin natin. Ayan, nilagay natin sa channel 2. Channel 2, channel 5. Ayan. Tuloy muna natin, Inayos ko yung mic diretso muna tayo, Yun nga, hindi. Naisip ko na baka mawala pa Yung patungkol sa sinasabi niya
Yung syunga o sasabihin mo yung tao na GO, no? GAGO pala or OGAG, no? Kasi kapag ang tao BOBO, alam mo namang sabihin mo na correct. Matalino ka. Hindi nga yun. Iba nga siya eh. O halimbawa si Auntie Claire nagkamali. Ano sasabihin mo sa kanya? Ay, Auntie Claire, tama yung sinabi mo. Dapat diba sabihan mo, ay, mali yan sinasabi mo. O halimbawa, nagkamali si Auntie Claire ng sinasabi niya. Ilang beses na siya nagkakamali. Kasi iba naman yung sinasabi ng kanyang leader. Eh di, kasyunga-syungahan yun, di ba? Pwede ba natin siyang tawaging syunga? O pwede natin siyang sabihang matalino kung hindi naman matalino? Yung mga ganon, question mark. Naman, dito pa lang talo na eh. Sayang, ano? Ewan ko eh. Tingnan natin. Pero mukhang papalo ulit ito kay Byron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang na tawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila Sila yung matalino. Wala naman sinabing matalino eh. Ay, ang bobo mo. Ako matalino. Walang ganun. Hindi porkit nagpupuna yung mga vlogger, matalino na sila. Opinion lang ho nila yon. Siguro natatalinuhan ka sa sinasabi nila kasi pinupukpok ka. Alam mo ang maganda rito, no? Acceptance. Pag mali ka, mali ka. Ako ganun ako mga kapatid. Pag may mali ako, tatanggapin kong mali ako. Pag sinabihan ako ng bobo ako doon sa lugar na sinasabihan ako ng bobo o yung sitwasyon na hindi ko alam, tatanggapin ko. Yun ako eh. Pero kung hindi naman ako yun, ay lalaban ako. Diba? Yun ako eh. Hindi ko alam eh. Ganun yun. Auntie Claire naman, oh. yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, Banat Boy. Shoutout kay Banat Boy, ah. tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer o na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be factual. Kinausap niyo ba? Attorney no case. Sarkasm pa rin yun eh. Parang panunuya o panunutya ba tawag doon? Parang ito talaga oh, parehas kaliwa yung paa oh. Parang ganon, hindi ka marunong sumayaw. Parehas kaliwa yung paa niyan. Titignan ni Auntie Claire. Fake news to. Bakit? Hindi naman kaliwa, parehas paa niya eh. May kanan tsaka kaliwa oh. Hindi ho ganon. Naman oh. Naku, baka hindi mag-get yung example ko. Ako yung humihingi po ng paumanhin, Auntie Claire. Hindi po ito pag-atake ha. Reaction lamang din to at opinion. Tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer o na may isa kayong content, sinabi niyo No na case? attorney no case. Hindi yun opinion kasi supposed to be No case, walang... Ano ba yun? No case? Sige nga. factual. Kinausap niyo ba yung lawyer para malaman niyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit niyo yung kinokontent niyo. So, nakausap niyo ba yung lawyer para malaman niyo kung talagang wala pa siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? No case o no client. Panunod siya yun eh. Hindi. Okay, bago sumagot si Banat Bay, sino ba yung attorney, abogado na tinawag ni Banat Bay na no case? Abogado nga, kaya lang walang kaso. Hindi ko kilala. Parang walang kliyente, ganun. Si Yusek Castro ba yung attorney no case? I'm not sure. Paki-comment. Bakit yun ang punto ni Yusek Claire Castro? Parang dinidepensa niya yung abogado na tinawag ni Banat Bay na no case. Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito ay disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Oo. Yun yung sarcasm na sinasabi, di ba? Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong Ginagawa niyang literal, no? hinawakan dahil trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po.
pwede lang pong ituloy Natawa siya, nakala niya ano na eh, no? Naka-punch na siya eh, no? ko lang sa opinion ko. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion. Oo. Na tulad na sinabi ni Sir, mali Hindi ho kami ang nagbabalita. Nakikinood kami ng balita at kami ay nagre-react lamang doon sa balita. Nag-uopinion lamang po. Maaring may katotohanan kung sasang-ayon ka. Maaring hindi ka sasang-ayon kasi nga opinion lang namin to. Pinatulan talaga eh, no? daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kaysa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Tama. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Labanat, na ba yung sinasabing attorney no case? Kapag sinabi natin attorney no case sa Tinamaan siguro siya doon sa attorney no case. Kaya pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po something like that, parang ganun, parang panunot siya o panunuya, di ba? yun, para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan. Sa mga ordinaryong taong hindi naman naiintindihan yung sinasabi ninyo. Outsource, sakit. Nasa sa'yo yun kung wala kang kaso o meron. Pag meron, kung ang dami mo namang kliyente, bakit ka aangal, di ba? Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yun. Sa katunayan, talo pang usa sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabi opinion ko na wala talaga siyang kaso. Kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, asus. Ang bangis, men. Natalo siya sa kaso. O may mga ilang case na natatalo siya sa kaso. Okay. So, Wasak si Auntie Claire dito, mga kapatid. Siguro hanggang dito na lamang, no? Wawa naman si Auntie Claire. Siguro pag unawa niya yan, wala tayong magagawa. Pero Auntie Claire, good luck na lang po sa inyong buhay-buhay. Wala naman din siguro nagbabanta sa inyo. Sa mga asaran lang, huwag kayo masyadong mapipikon kasi grabe naman din kayong bumanat sa Duterte. May pakula-kula pa kayo, may puti-puti pa kayo. Ayaw nyo na yung itim, mga ganyan. Minsan banatan nyo si Madam Amy. No? Siguro hanggang dito, maraming salamat po sa inyong panonood. Palike naman ang ating video. Ay, saan ba rito? Eto. Salamat! Oh my God, we'll be back again. Come on.